Ito na yung mga rotor na ipapareface pati cross drill ko sa rubber point tire supply sa may Lipa, Batangas. Ito yung babiyahin ko papunta dun sa may shop. Magmamotor na lang kasi ako ngayon, di na lang muna ako magkakotse para mas mabilis na makadating tsaka makamenos tayo sa pagpunta, di ba? Dito na tayo ngayon sa rubber point. Diyan ko na muna ipaparada yung aking sports bike. Sir, tatandaan niyo po ako? Ako yung nagpagawa dati ng nagpa-reface, cross drill ng Corona. Yes. Ngayon po, may bagong set akong ipapa-cross drill. May dala na po ako dun na rotor nando sa motor. Antayin mo? May pending ba ngayon, sir? Meron pang isa pa after doon, pangatlo ka. Ano gagawin natin? Reface and slot. Parang na-replace na rin ito sa iba, ano? Nung gawin pa namin yan, nagpipintura na kami ng black, hindi pa. Hindi pa, sir. Tingnan mo kayo nagawa. Ibang disc na ito. Ito yung sinasabi niya, sir. Oh, yan na ngayon. Pinturado na. Pinturado na siya ng flat black o high temp na black. High Kaya temp. budas nyo na siya, pagtamo natapos, parang bago. Ito kuya, natapos na. Ito na po ba sa taga-hasama po? Los Baños po. Yes. Los Baños Oh. Laguna. Bumalik na customer. creator? Yes, sir. Nung una rin pagawa siya, na-satisfied din siya sa nire-replace namin, tsaka in-slot, di ba? In-slot. Tsaka drill, sir. Yes! Slot and drill. drill lang kayo. Dimpling. Pati likod, sir. Eh, kumakarera ka. Opo, nagtatrack. Kaya, Improve daw yung braking niya. Ay, yan. Ano mo? Ano dito? Ingat. Walang response. oh. Yung alignment ba? Nandito eh. Ito yung services nila. Ganito yung ginawa dati kay Remy. May dimpling tapos slot. Tapos kung mapapansin nyo dito, iba yung pagka-slot niya. Hindi siya yung straight line, di ba? Naka-curve din. Sa ngayon, naka-queue tayo ng pangatlo. Pero dahil madami siyang tauhan, nagmamultitasking na sila. Nililinis na yung rotor ko kahit nalinis ko na. Ginagamitan nila ng steel brush. Tapos pinag-iisipan ko din kung i-repaint nila kasi bago nilang ginagawa yon. Unlike last year, napunta ko dito, wala pa yung service nila ng pag-repaint. So dito, kasama na yung pag-repaint para mas mukhang maging bago yung itsura niya. Ayun, sa sobrang bait ni sir, binigyan tayo ng access sa loob. Pinapasok tayo, which is, nakita nyo naman, di ba, dapat authorized personal lang yung nandito. Pero ayun, binigyan niya pa ako ng face shield kasi tumatalsik kasi yung metal parts nun. Ganun kabait si sir, binigyan pa tayo nito. Ngayon, makakalapit na tayo ng maayos kasi meron na tayong face shield at safe na, di ba? Ganun ka-concerned si sir yung may-ari nito. Sige kuya, pinturahan muna kaya. Para makinig. Oh, mukhang brand yung mas maganda pa sa ibang brand. Ayun yung hindi natin nagawa sa DIY natin. Kaya ang kakalabasan magiging mas smooth yun. For sure. Ito na yung nirepaint ko ng isang araw. Ayan, nakapag-decide na ako na ipatanggal yung ginawa ko para maging ganito yung finish niya. Color black. Ito na, ang lala ng tunog ah. Ikaw kuya, anong pangalan mo? Jun. Kuya Jun. Anoy, Kuya Noy. Bigyan tayo ng access dito para makapag-video. Pero itatago natin yung isang machine nila doon pang slotting tsaka pang dimpling kasi secret recipe ng business nila Sir Mario. Pero napakabait kasi binigyan pa tayo nitong face shield para sa eye protection natin. Kinain na ng kalawang, no? Na-stuck to sa lupa eh. Ano sa lupa? Ayun na ngayon. Wow. Ang pino, no? Kuya, anong pangalan mo, kuya? Hill. Kuya Hill. Yan, ito si Kuya Noy. Naggawa ka na rin ba dati sa sa rotor? Hindi pa? Bali, ikaw pa lang yun, no, kuya? Ayun na, yung front face na yung ginagawa. Yung slotting na, hindi ko magagawa yan. Hindi ako nagsumugal. Kumbaga, investment, sir. Yes, hindi siya nagsumugal ako dyan. Bahala na kung kita ba yan. Kapatok ba yan o hindi. Walang kakaalam. Wala lang, tutok lang. Pag hindi pumatok, hindi.
pagka nagsusugal, di naman talaga nananalo. Before and after. Ay, picturean ko pala, kuya. Tapos na tayo sa refacing stage. So next naman yung slotting na gagawin dun sa rotor natin, which hindi na natin pwedeng pakita. Kaya balik na lang muna ako dun sa may waiting area na naka-aircon at may wifi pa. Abangan na lang natin magiging output noon. Ito yung waiting area nila na naka-aircon. Dito ako natulog dati nung first time ko pumunta dito dahil 4 rotor, 6 hours yung naging waiting period ko, waiting time ko dito. Dito ako natulog. Yeah, may kutsyon. Tapos naka-aircon pa. So far wala tayong kasama ngayon kasi mga nauna na sila, natapos na. Kaya solo ko tong waiting area ulit. Ito yung importante kapag nasa shop ka ng mahaba yung gagawin. Mas nagiging komportable yung customer, di ba, yung client. 5 star sa akin itong rubber point. Tsaka nasubukan ko na to last year dun sa mga rotors ni Remy. Kung ano yung nakakabit niya yun. Kasi meron siyang, may dimple yon, may slot, tapos ni-reface din. Kaya nakita ko na yung quality ng gawa dito sa rubber point tire supply. Dito siya matatagpuan sa Lipa. Okay na, kuya? Dave Avansado po. Na yung finished product. Thank you kay Kuya Noy. Thank you. Wow. Pati likod. Wow. See, patong ko na nga. Solid ang gawa. Parang Shopee Binabalot pa. Yeah. Ito yung binabalikan na gawa dito. Ayan, kung makikita nyo yung quality. Ayun na, pwede na padala sa Shopee to pagtapos. Ayan, lupit. Si Sir Mario kaya. Sige kuya, ilapag mo na. Yun. Safe. Ngayon, nandito na tayo sa oras ng pagbabayad. Yun, no? Ate, magkano po? 3.8. Yes! Wow! Parang, oh, 3.8 lang binayaran natin, discounted. Ayan, sige po. Thank you, sir. Thank you rin po. Ayan guys, dito yan sa Rubber Point Tire Supply sa Mailipa, Batangas. Ito yung facade ng kanilang shop. So malaki naman yan. Kitang-kita yan. So dun yung SM. Ito yung parang intersection nila. Ayun guys, we're all done here sa Rubber Point Tire Supply. Ngayon, pauwi na tayo ng Los Baños. Ang next kong gagawin, ikakabit na itong mga pinagawa ko. Abangan nyo yung next video ko doon kung paano ko ikakabit to sa dalawang kotse kasi pagpapalitan ko sila Yung kay Remy, kukunin ko, dalagay ko kay Brin. Then itong pinagawa natin, pina-resurface and slot natin dito sa Rubber Point. Ayun yung ikakabit ko kay Remy. The next day, Finally, tapos na yung project natin na restoration. Itong caliper, hindi lang basta restoration yung ginawa natin dito. Kundi nirepaint din natin, tapos pina-reface, pinadagdagan ng slot. Sobrang daming nangyari dito kasi from bare metal finish siya na puro rust. Sobrang rusted itong lahat, as in buo nito. Lalo na itong surface nitong rotor. May mga makakapal na siya na kain mula dun sa kalawang. Ayan, ito na yung condition ngayon. Shout out sa Rubber Point Tire Supply sa may Lipa, Batangas. Kasi, ayan, na-restore nila ng sobrang ganda. Kita nyo? Diba? So, mukha na siyang bago. Shout out sa kanila. Sobrang subok ko na yung shop nila kasi, ayun, pangalawang balik ko na doon. So, ito yung condition ng caliper na actually, 3 days na siyang nakababad sa araw. As in, hindi ko tinatanggal dun sa pwesto. Kasi na-busy tayo sa work. Kaya, ayun, hinayaan ko na lang muna at least mag-cure ng mas maganda, mas lumapat yung pintura. Diba? Kasi madami tayong coating na ginawa dyan. Ayan, same as din dito sa may yung bracket, yung mount nitong caliper. Ito na yung condition niya. Ayan, diba? Lahat, pininturahan. As in, parang bago. Ayan, nakabit ko na rin pala yung twin piston dito, yung 2-pot na piston. Kaya ayun, napakasulit at ganda nitong kinalabasan. Ngayon, ikabit natin yung ginawa nating rebuild, yung DIY project sa may big brake kits na ilalagay natin sa mga project car natin. Ito yung dalawa nating project car na magkadikit ngayon.
Nose to nose sila sa garahe, pero ang gagawin natin, ito na yung jack. Ngayon, pagsasabayin ko sila ng backlash kasi ang mangyayari, ito yung brakes ng stock na Toyota Corona, which tatanggalin natin yan. Tapos, itong nandito kay Remy, kung makikita nyo kasi, ito yung big brake kits na galing sa MR2 or sa Caldina. Makikita nyo naka-cross drill tapos may dimpling din yan. Ito yung ikakabit ko kay Brin. Mas kailangan niya kasi yan dahil naka-turbo. Then ito namang nirebuild natin, ni-restore na brake kit. Ito yung ilalagay ko dito. Ito na guys, natanggal ko na yung sa isang side ni Remy. Total, nandito rin naman tayo. I-compare natin yung difference nitong itong ikakabit natin sa kanya na bagong restore at itong dating nakakabit na ililipat natin kay Brin. Ilapat natin. Mas maliit. Ooh. Nahiwagaan ako kasi hindi ko alam kung saan galing. Kasi sabi nung may-ari, galing ST202. Itong brakes na ni-restore natin. Pero we found out na bakit siya mas maliit. Assume ko siguro ito ay hindi ko alam kung saan galing. Baka nga galing siya sa ST202 na Celica. Tapos itong isa natin ay itong galing sa MR2 or sa Caldina. Mas malaki siguro talaga yung difference nilang dalawa. Kung totoo yung sinasabi ng dating may-ari nitong ni-restore natin na galing nga daw sa Celica ST202, nang pinagkaiba nila sa MR2/Caldina na brakes, mas malaki yung sa MR2 compared dito sa Celica. Kaya tama yung decision na gagawin natin ngayon, yung project, yung dating nakakabit dito kay Remy na MR2 brakes. Ilipat natin doon kay Brin kasi siya yung naka-turbo, siya yung truck car natin. Ito kasi pang tambay lang to, pang show, Sunday car. At least naka-twin pot pa din tong malilipat kay Remy, di ba? Compare dun sa stock kasi na mamaya makikita nyo yung stock na Corona brakes. Single pot lang siya tapos maliit. Yun guys, big revelation. Napaka-interesting nitong nangyayari ngayong gabi. So, di ba kasi si Brin ay nakuha lang natin siya ng built na. Ngayon ko lang din nalaman na yung rotor na gamit sa kanya ay stock ng Corolla. Paano ko nasabi? Ito oh. Yan. Kita nyo, ang daming butas, di ba? Ito yung original na 4 holes ng Corolla Big Body. Na ang ginawa ni Sir, yung dating may-ari, pinabutasan niya para ma-convert sa hub ng Corona. So, to conclude, si Brin, yung wheel spec ni Brin, I mean yung spindle ni Brin, ewan ko, nalilito na ako kung anong mga tawag. Basta yung ito sa mga gusto mag-convert ng 5 holes, ito pinakamurang tip. Kuha lang kayo ng hub ng Corona ST191. Tapos, pabutasan nyo lang yung rotor disc tulad ng ginawa nito ni Sir. Lumalabas na yung buong brakes ni Brin ay stock ng Corolla Big Body. So, ang nangyari lang pala dito, ang conversion lang na ginawa sa kanya, pinaltan lang yung hub, spindle yung tamang term. Pinaltan lang yung spindle niya para ma-convert ng 5 holes. Doon sa may, sa may lug nuts. I mean, sa may stud bolt. Big revelation talaga. Shout out sa'yo, Sir Renzo. Ang lupet ng conversion na ginawa nyo. Siguro yung mga makapanood dito na nagkaroon sila ng idea kung paano maging 5 holes yung big body nila. Ito yung tatlong rotor natin na ito ay galing sa Corolla. Ito ay from Corona. Tapos ito ay from MR2. Iyabang ng twin pa to, tsaka nung cross drill. Para kay Remy, aesthetic tayo. Ang performance natin na merong cross drill tsaka slotted, ayan, dun yun sa nakaturbo. Yan nga pala ngayon yung upuan ni Remy. Recaro siya na bucket seat, SR3, pero fake lang siya. Imitation lang siya, Thailand data. Nabili ko lang siya ng second hand na rin. Nilagay ko lang siya for aesthetic. E nakita nyo, ang ganda pa ng condition niya kasi naka black suede siya. Pag hinaplos mo, nag-iiba yung texture. Itong upuan na to, itong Recaro SR3, ilalagay ko doon kay Brin. Kasi mas kailangan niya para pag nagtatrack, hindi masyadong kakalug-kalug na. Kasi sakto yung fitment sa akin ito, medium size ata to or small. Sobrang sakto niya sa akin. Kaya nung ginagamit ko to sa truck,
Ang ganda ng, alam mo, hindi ka paugang-uga ganoon, hindi mo tinutuon yung siko mo. Ayun yung purpose nito para mas kapit yung buong katawan mo sa body. Itong SR3 na to na Recaro, tamang-tama to para kay Brin. Kasi siya yung track car natin. Ito naman, i-correct natin siya dahil na-involved na siya sa mga car scene, sa, for example, sa JDMU, sa Lot 90s. So, babawasan natin, tatanggalin natin tong imitation na parts ni Brin. I mean, ni Remy. So far, ito lang naman eh. Pakita ko sa inyo yung ipapalit ko na Toyota seat siya galing sa Starlet. Stock siya, tapos maganda rin naman yung condition niya. Kasi pwede ko actually balik yung stock nito. Nandun lang sa bodega pero subukan natin yung isa kasi mas aggressive yung tingnan, di ba? Hindi siya mukhang pang komportable. Medyo may semi-bucket seat kasi yung sa Starlet. Kaya isusubukan ko dito, di ba? At least Toyota yon. Ito yung Starlet seat. Para siyang bucket seat na semi-bucket. Tapos hindi siya yung mukhang stock na may railings na siya na pang Corona kasi nakuha ko to sa tropa. Isang kasahan na lang yan. Wala nang modification na gagawin. Though, ito ngayon ko lang nakita may mga may punit na dito sa part na to. Ito yung isa para sa passenger. Sinabit ko siya ng gano'n kasi pinag-iisipan ko sanang i-repaint to para maganda tingnan yung railings. Kaso nakikita ko wala ng time. Kapag naisipan ko baklasin ulit yung upuan, saka ko na lang siya i-repaint. Pero sa ngayon, hindi ko na magagawa. Uling sulya para sa seat ni Remy na naka-Recaro SR3 siya.